Muna sa news and information sa umaga, nood lang ng Unang Hirit. Sa Unang Hirit, serbisyong totoo ang Unang Hirit, ang saya-saya. Sa Unang Hirit, Alright, welcome back sa Unang Hirit mga puso. Sa mga bagong gising dyan, wala na rin pong pasok sa Samson College of Science and Technology sa Cubao at Legarda at sa St. Joseph's College sa E. Rodriguez, Quezon City. Gayon din sa Technological University of the Philippines, Philippine Normal University at Philippine College of Aeronautics. There you go. And there's more. There's more. There's more. Abangan nyo lang po yan. College of Criminology, Yes. Letran College, Lyceum of the Philippines University. At sa Olivares College, Parañaque. Ano ba? Meron pa ba? Ayan. So far, yan pa rin po. At syempre, mamaya dadagdagan po namin or update po natin yan yung mga wala nang pasok sa araw na ito. De La Salle University, ulit ko, walang pasok. Offices and levels. classes. Alright. Alright, let's go to... Yan. Connie and Tita Winnie. Bahagi po ng trabaho ng Pangulo ang pakikipag-ugnayan siyempre sa mga pinuno ng bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, may budget na nakalaan para sa kanilang mga travel, foreign travels, no? At si Pangulong Noynoy Aquino nga, nasa Japan po ngayon para sa kanyang working visit doon. Pero hanggang magkano nga ba ang dapat lang gastusin ng isang Pangulo sa mga foreign trip na ito? At kung ikukumpara ang gastos ni Pinoy kay dating Pangulong Gloria Arroyo, sino kaya ang mas magastos? Yan ang ating pag-uusapan, syempre kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning po sa inyo, Professor Good morning, Winnie. Connie. Good morning, mga kapuso. Oo. Alam nyo na, lalo na ngayon, napaka-importante po itong mga bisita of a head of state to other states. Kasi iba na yung personala na nakaka-meet ng mga businessmen, ng mga government officials. At saka gusto nilang tignan kung sino itong taong ito. Si Pinoy, hindi ba? Yes. And syempre, because he comes from his mother's side, tapos his father's side, everybody is curious. And that curiosity is going to be a good thing for us. Oo. Because nakikita, okay pala ito. Tapos may reputation naman siya na hindi siya corrupt. Hindi ba? You know, at least that's the good part of his reputation. He's not corrupt. Tapos nakikita natin na may mga good news coming from the Philippines. Like for example, yung women, yung nag-strike sila, wow, that went all over. That was very good news for the Philippines. So ngayon na andyan yung goodwill, you have to take advantage of it. Ang problema talaga, Yung gastos, yun Okay. nga ang tatanong ko sa inyo kasi marami syempleng diskusyon na sinasabi po ang ating present administration as compared to the past administration po ng Arroyo. Gumastos po daw ng halos 700 million ang kanilang yung overspending, ano? 1 billion talaga ang yung the kanilang. last president. Yes, last president. Well, alam nyo, she started off very well. I remember analyzing her expenses before she started very well, you know, very economical, Yes, etc. Medyo nung tumagal na tumagal. Parang medyo, I think so, you know, you get used to it, etc. You want people to come with you, tapos she was in trouble pa, etc. Pero, miski nung nag-ekonomiya siya, in other words, when she was still early, kinumpara ng GMA research yung travel ni Pinoy at saka yung travel ni Gloria Arroyo. And si Gloria went out 8 times in her first year of travel, you know, parang June to June. Okay. I mean, January to January, tayo, June 30 to June 30, di ba? 8 and 7. Pero hindi yung, you know, it's the number of trips. In other words, maraming trips. Si Noynoy, tama yun. Sa akin, it's very important to do that. And then, pero, ang expenditures ni Noynoy, less than the expenditures of... Kaya nagkakaroon. Pero, you know, she took 8 trips, he took 7. So, you don't know. Pero, you know, 75 million pesos na po ang nagastos ni Noynoy sa kanyang trips so far. Well, you know, Nasa tama ho ba? Ay, nako sa akin, tamang-tama yun. Hindi kasi miski papano, anywhere you go, kagaya ng Pilipinas, you go to a country, nagbibisita ka, miski papano, meron silang, they want to give you something. Okay. Ayan, that's important. Okay, Maring Winnie, ating po munang titignan ngayon kasi may nagaganap po ngayon na aksidente dyan naman sa may EDSA flyover. Oh no, I just came from there. Nakikita po natin ngayon na may nakabalagbag po na isang truck, no? Ito ho ay bumaliktad na. At inaantabayanan syempre pa ang pagdating pa ng mga otoridad para sa pagsisiyasat
ng naturang aksidente dito po yan sa may EDSA flyover, southbound lane. Kaya para po doon, syempre sa mga nandyan at papunta po at tatahak sa EDSA, naku, atin po nga asahan na medyo magta-traffic na po dyan na anumang oras ngayon dahil po dyan sa truck na tumagilid sa EDSA Kamuning flyover, southbound lane. My goodness. Abangan po natin ang iba pang detalye niyan maya-maya lamang. Samantala, Professor, syempre, pagpatuloy natin. So, we were talking about kasi... Galing ako. Oo nga. Talagang minsan ang aksidente talagang biglaan na. Pero hindi ko naman alam kung bakit truck na naman. ayun na nga. Madulas ang kalye. Mag-ingat po tayo no, sa pagmaneho. Pero, So what were we talking about? We were talking about, syempre, yung sinasabi natin yung overspending at kung tama ito. Pero ang sinasabi ko kasi ng mga presidente naman, kapag nag-accumulate sila ng medyo above doon sa kanila pong budget, yung pinapadating naman nilang investors dito sa Pilipinas, nako-compensate naman daw yun. Hindi. Talaga, in other words, the benefits are much, much greater than the cost. Okay. Ayan ang, you have to spend money to make money. And I think he's doing it well. Kaya lang, sinasabi, pinupuri siya. Kailangan naman pagdating niya, he must Dapat live meron, up. He must yes. live up to the praises of him kasi sinabing transparent. Talagang he's trying the transparent. Ang pinakuan ko lang, ang hanggang ngayon, ang sinasabi ko, oy, Pinoy naman, kung transparent ka, mag-freedom of information bill na tayo. Okay. Hindi pwede yan. Pero pagdating ako talaga curious ako, bakit ba ang laki ng delegasyon talaga pagka ang presidente ay nasa foreign trip? Kasi yan po yung kinukuswestiyon ng lahat Tingnan mo diba? na, sandali. Yung delegation of businessmen, sila ang nagbabayad. Sa sarili In nila, other words, sila yan. nagbabayad. Para malinaw lang, Siyempre, para gusto malinaw. nilang kasama. Iba na yun. Linawin natin, Tita Winnie, sila nagbabayad. Oh, yes. The businessmen pay for their own trips. Ang binabayaran ng gobyerno is the government delegation. And, for example, in Japan, Pinoy brought MAR, transportation. Naturally, the foreign secretary must go. The DTI secretary, trade and industry, those three. Dapat yung NEDA Director General sumasama. Hindi ko alam kung sumama siya or whatever. But it's very important because nagtatanong yung mga businessmen, nagtatanong yung government. Kailangan alam May mo. information At saka, din, iba po ito ha, ito po ay working visit. This is not a state visit. Yung state visit talagang seremonya ng katakot-takot. May state dinner, tapos kailangan rin ng government nag-state dinner. Mas mahal yon. Working visit is a little bit more, less expensive, and actually much more productive. At saka siguro maganda rin ngayon kasi talagang conscious yung ating gobyerno sa pagtitipid kahit na nagpo-foreign na trips na ganito. No? Yung mga dinners, yung mga ganyan daw na sa Lesir, ganyan ang, syempre, controversial yan. Last na yan last na yan. Last. First. Pero syempre, hotdog lang daw ang kinakain ni Pinoy. Hindi naman yun, no? As he Tipid gets talaga. used to it, syempre, lalo na sa Japan, everybody loves Japanese food. So, kakain Maraming mura sila. dun, Hindi ko alam. Pero, for sure, ang mangyayari dyan, yung mga businessmen will be the one to treat them, etc. Wag lang kailangan na merong... May kapalit. hindi mo mahirap lang naman kapalit. yun. In other words, the businessmen must remember parang tumataas ang reputation nila pag nakasama sila ng presidente. So, they have to pay for Wag that. lang magne-name drop lang, baka name drop na close na close sila ng presidente. Yeah, but we have to congratulate President Noynoy because talagang the news about the Philippines is getting better, lalo na yung kanyang porsigidong kwan against corruption. I just hope that it stays. Mas naiimbita na daw tayo, totoo ba? Mas naiimbita na daw tayo ngayon. Mas kumbaga nasasama na tayo sa roster of Ikaw naman, let's not be too ambitious. Hindi ako tita nagsabi niyan, si Pinoy mismo ayan. Di sasabihin ko sa kanya, let's not be too ambitious. Ayan. Alright, thank you very Let's work much. harder. Okay, Kaya, Connie. Professor Winnie Monsod, para na naman sa napakagandang analysis na yan ngayong umagang to. Samantala, puntahan naman po natin ang unang balita. Okay. Ang mga unang balita sa umagang ito.